Pangatlo, use your grace-given role humbly. Mga kapatid, nandito na tayo sa ating ikatlo at huling punto para sa mensaheng ito. Nakita natin na kailangan nating ialay yung ating buhay sa Diyos at kailangan nating tanggihan ang hulmahan ng mundo. Pero kapag nagawa na natin iyon, ano ang susunod? Paano natin isasabuhay ang pagiging set apart? Ang sagot ay, use your grace-given role humbly. Gamitin mo ang iyong biyaya at kaloob na papel ng may kababaang loob. Pakinggan natin ang sinasabi sa Romans 12:3-8. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Pansinin mo kung paano nagsimula si Pablo. Sabi niya, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin. O, by the grace given to me. Hindi siya nagyabang sa kanyang posisyon bilang apostol. Alam mo ba na bago makilala ni Pablo ang Panginoong Hesus, siya ay isang napaka-prideful na tao. Believe na believe siya sa sarili niya at sa kanyang mataas na religious status. Pero nang maranasan niya ang biyaya o grace ng Diyos, nabasag yung pride niya. Nakita niya na ang Panginoong Hesus ay ang Diyos na kanyang inuusig. Kaya ngayon, nagbibigay siya ng babala mula sa sarili niyang karanasan. Alam niya kasi kung gaano nakakasira ang pagiging mapagmataas. Noong panahon kasi nila, Pablo, sa Roma, ang lipunan nila noon ay obsessed sa status at social ranking. Pataasan ng posisyon, paramihan ng kayamanan, at palakasan ng impluensya. Parang panahon lang natin ngayon na sa loob ng church o sa ating mga mission groups ay merong nagko-compare ng sarili nila sa iba. Kung sino ang mas mayaman, sino ang mas magaling, sino ang mas magaling magsalita, sino ang mas maraming followers, o sino ang mas sikat na leader. Pero binasag ito ni Pablo. Sabi niya, ito makamundong pag-iisip na ito hindi dapat makapasok sa buhay ng isang tao. Isang taong set apart. Sabi niya, huwag ninyong pahalagahan ng inyong sarili ng higit sa nararapat. Isa itong matinding warning laban sa pride at self-importance at ang pagpapalaki ng tingin sa sariling kakayahan. Bakit? Bakit ba isa sa pinakamapanganib na kasalanan ang pride? Dahil binubulag tayo nito sa ating mga kahinaan at tinuturuan tayong umasa sa sarili nating galing imbis na sa Diyos. Kaya lang kaibigan, mag-ingat tayo kasi hindi ibig sabihin ng hindi mo pahalagahan ng iyong sarili ay lalaitin mo na ito. Hindi porket sinabing maging humble ay iisipin mo nang wala kang kwenta o itatago mo na ang mga talentong ibinigay sa iyo ng Diyos. No! Sabi nga ng isang Bible scholar, true humility is not about thinking less of ourselves but about thinking of ourselves rightly. Ang totoong kababaang loob ay hindi ang pag-iisip na mababa ka. Kawawa naman ako, wala akong kwenta, wala akong kakayahan. No, hindi yun ang ibig sabihin. Ang kababaang loob ay ang pag-iisip sa sarili mo ng tama. Iisipin mo kung paano ka tinitignan ng Diyos. Kasi yun ang tama at hindi ang mga iniisip mo. Ang pride ay pagmamayabang. Pero ang pagtuturing mo naman sa sarili mo na mababa ay pag-insulto naman sa gawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya dapat tama lang ang pag-iisip natin. Kaya nga, ikaw ay mag-iisip ng tama. Kaibigan, ang tingin ng Diyos sa iyo ay ikaw ay minamahal na anak. Kaya lumakad ka bilang anak niya. Kung alam mo magaling ka sa isang bagay, halimbawa magaling ka sa negosyo, magaling ka mag-IT o magaling ka magturo, aaminin mo yon. Hindi para magyabang, kundi para magpasalamat sa Diyos dahil siya ang nagbigay niyan sa iyo. Aaminin mo yung kakayahan mo. I-recognize mo ito pero aaminin mo rin na kung wala ang Diyos, wala ka rin magagawa. Tingnan mo, sabi sa huling bahagi ng verse, ang ating katayuan ay ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Dito natin makikita na ang lahat ay regalo ng Diyos. Your value and your purpose come from God. Hindi ito galing sa pagkumpara mo ng sarili mo sa iba. No, lahat ng meron ka, ang talino mo sa eskwelahan, ang posisyon mo sa opisina, ang husay mo sa pag-lead ng iyong pamilya, o ang spiritual gifts mo, ay lahat yan ay pinagkaloob lang sa iyo. Even ang iyong faith ay ibinigay yan ng Diyos sa iyo. Regalo yan ng Diyos sa iyo. At dahil dito, wala ring puwang para ma-insecure tayo. Bakit siya ganyan? Bakit dapat ako ganun din? Kasi ganito siya. No. Imbis na mag-focus tayo sa personal status natin o sa mga na-achieve natin, tinatawag
tinatawag tayo ng Diyos na magpakumbabang kilalanin na ang lahat ng nasa atin ay galing sa Kanya. Bakit kailangan nating matutong magpakumbaba? Kasi inaasahan ng Diyos na gagamitin mo ang binigay niya sa iyong kakayahan upang maglingkod sa Kanya. Pero kung mataas ang tingin mo sa iyong sarili at nahihirapan ka maglingkod sa Diyos na may tamang puso, tingnan mo sa verse 4. Nasabi doon, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ito, ang mga kaloob na yan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Pansinin mo, kaibigan, pagkatapos banggitin ni Pablo na tayo ay iisang katawan, inisa-isa niya agad ang 7 magkakaibang kaloob o spiritual gifts na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Una, nandyan ang pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos o ang prophecy kung saan ibinabahagi mo ang katotohanan ng Diyos na may tapang. Pangalawa, ay ang paglilingkod o serving. Ito yung mga taong masayang nagvo-volunteer sa isang church tulad ng pag-aasikaso ng pagkain o pag-aayos ng upuan para maging maayos ang lahat. Pangatlo ay ang pagtuturo na nagpapaliwanag ng malalalim na salita ng Diyos para mas madaling maintindihan ng karamihan. Pang-apat ay ang pagpapalakas ng loob o exhortation. Sila yung mga taong laging nandyan para i-comfort at i-encourage ka kapag down na down ka. Panglima ay ang pagbibigay. Ito yung mga nagbabahagi ng kanilang pera, oras at resources. Sobrang generous nitong mga taong ito. Sila ay nagbibigay ng buong puso at walang pag-iimbot. Pang-anim ay ang pamumuno, yung may mga kakayahang mag-organize at mag-guide sa mga tao ng buong sikap. At ang ikapito ay ang pagkakawang gawa o showing mercy. Sila yung mga taong nagpapakita ng habag, nakikiramay at tumutulong sa mga nangangailangan ng buong galak. Maring tinatanong mo, kaibigan, kapag ba ang kaloob ko ay hindi nakikita sa entablado, halimbawa sa ushering ako o taga-encourage lang, ibig ba sabihin hindi ako kasing halaga ng mga nagtuturo sa stage? Ang sagot dyan ay isang napakalaking hindi. Kaya nga ikinumpara ni Pablo ang church at ang mga mananampalataya sa isang katawan ng tao. Isipin mo ito, ang isang katawan ay hindi gagana ng maayos kung ang bawat bahagi ay gustong gawin ng iisang bagay lamang. Hindi pwedeng puro mata lang o puro kamay lang ang katawan natin. Iba ang trabaho ng kamay, iba ang trabaho ng paa, iba ang trabaho ng mata, at iba ang trabaho ng tenga. Pero lahat sila ay nagtutulungan para sa ikabubuti ng buong katawan. Tama ba? In the same way, tayo mga disciples ng Panginoong Hesus ay tinawag para magtulungan. Gagamitin natin yung ating mga unique at God-given gifts para paglingkuran ng isa't isa at mapalawak ang kanyang kaharian. At dahil ganito yung design ng Diyos, ay mapapagtagumpayan natin ang pride at insecurity. Kung minsan naisip natin na mas mahalaga tayo kaysa sa iba dahil sa posisyon natin. Ako, preacher ako. Ako, mission group leader ako. Kaibigan, ito ay pride. At sa kabaliktaran naman, minsan nakakaramdam tayo ng insecurity. Inisip natin na wala tayong silbi. Ganito lang yung ministry ko eh. Pero pinapakita ni Pablo na walang maliit na role sa katawan ng Panginoong Hesus. Lahat ng ginagawa natin para yon isulong ang kanyang kaharian. At lahat ng yon ay mahalaga. At hindi natin kailangan maliitin yung ating sarili. Just be faithful sa lahat ng pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Maliit man yung tingin mo dyan, malaki man yung tingin mo dyan, lahat ng yan, gawin mo, be faithful. Tandaan mo ito. It's not about choosing what we want to do, but about faithfully using the gifts He has given us. Ang pinakamagandang halimbawa ng ganitong klaseng kababaang loob ay si Juan Bautista na mababasa natin sa John chapter 3. Bago pa dumating ang Panginoong Hesus, alam nyo, si Juan Bautista ang pinakasikat na mangangaral. Dinadayo siya ng libu-libong tao sa ilang. Pero
nang dumating na ang Panginoon, unti-unting lumipat ang mga tao sa Panginoong Yesus. Nagselos sa mga disciples ni Juan para sa kanya. Pero tingnan mo, anong sagot ni Juan? Sinabi niya ng buong galak. Tingnan mo, John 3:30. Dapat siyang maitaas at ako na may maibaba. Sabi niya, He must increase. Si Lord daw, He must increase and I must decrease. Alam ni Juan ang kanyang role. Alam niya na siya ay tagahanda lang ng daan at hindi siya ang Mesaya. Kaibigan, kapag alam mo ang iyong grace-given role at alam mo galing ito sa Diyos, hindi ka may insecure. Kapag umaangat ang ibang tao sa paligid mo, kasi alam mo, meron namang binigay sa akin ng Diyos eh. So, hindi ko kailangan maging kagaya niya. Alam mo na nagawa mo ang part mo ng tapat at yun yung binigay sa'yo ng Diyos, kaya hindi ka magiging insecure. At sa isang banda naman, magpapasalamat ka rin sa Diyos kasi hindi mo kailangan maging pastor o maging magaling na preacher kasi mayroong mahalagang task na binigay ang Diyos para sa iyo na hindi naman magagawa ng pastor, hindi magagawa ng mission group leader mo. At doon ka nararapat na maging faithful at hindi ikumpara ang sarili sa iba. Si John the Baptist, alam niya na hindi niya kailangan maging Messiah para ma-please ang Diyos. Kundi alam niya na ito ang role ko, ang maging daan para makilala ang Messiah. At magagalak ako dito, makukontento ako dito at magpapasalamat ako sa Diyos. Ibigan, meron ako isang obedience question na gusto kong pag-isipan mo. Saang bahagi ng puso mo nagtatago ang spiritual pride? Yung pakiramdam mo na mas magaling ka sa iba at hindi mo sila kailangan? O baka naman ang nagtatago dyan ay false humility. Yung pakiramdam na wala kang silbi kaya ayaw mo nalang maglingkod? Kaibigan, marahil ikaw mismo hindi pa nakakilala sa Messiah ng personal. Maaaring naririnig mo lang siya mula sa mga preaching pero wala ka pang personal na relasyon sa Kanya. Ngayon na ang pagkakataon upang ipahayag mo sa Panginoong Yesus na ikaw ay nananampalataya na siya ang Mesaya. Siya ang nagbayad ng lahat mong kasalanan sa krus. At kapag ginawa mo ito, ikaw ay lilinisin sa lahat mong kasalanan, ituturing na anak niya at ibubukod ka para sa kabanalan at mas mataas na purpose. Kaya nga kahit nasan ka ngayon na ipahayag mo sa Kanya ang iyong pananampalataya, sabihin mo ito sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Salamat sa pagliligtas mo sa akin sa walang hanggang kaparusahan. Tulungan mo ako na lumago sa aking pagmamahal sa iyo. Amen. Kaibigan, you are set apart. Ibinukod ka ng Diyos para sa isang dakilang layunin. At dahil dito, offer your whole life to God. Ialay mo ang iyong buhay sa Kanya. Ang iyong career, ang iyong pag-aaral at ang iyong pamilya bilang isang buhay na handog na kalugod-lugod sa Kanya. Refuse the pattern of the world. Huwag kang pumayag na ikahon ka at piliting pagkasyahin ng mundong ito sa maling sistema, kundi hayaan mong baguhin ng Diyos ang iyong isip araw-araw. At panghuli, use your grace-given role humbly. Gamitin mo ang anumang talento, trabaho at posisyon mo ngayon bilang ilaw sa madilim na mundo ng may totoong humility. Walang maliit na papel sa kaharian ng Diyos. Ikaw ay mahalaga at kailangan ng katawan ng Panginoong Yesus. Maraming salamat sa pagsama mo sa mensaheng ito. Patuloy tayong lumago at magliwanag para sa Panginoon. God bless!